Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, Biyernes sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, napakabilis ng panahon at tayo po ay nakakaramdam na rin lalo na ng matinding hirap ng init ng panahon. Kaya unti-unti na namang nakakaduling dito sa harapan sa kakaganyan-ganyan nyo. Pag nandito kayo sa harapan, nakakaduling tignan. Dahil umiinit ang panahon. Pero kasabay ng pag-init ng panahon ay ang mainit na pag-ibig natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ang palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak para sa Kanya. Maliwanag, ang palakpak na yan ay para sa Kanya. I am sure, mga kapatid, Biyernes, araw ng pag-aayuno, fasting, although abstinence lang dapat, pero yung iba nagfa-fasting na rin. Walang karne, walang baboy, bawas muna ng pagkain. Huwag masyadong marami. Kanina lang bago pumunta rito, may nadaanan akong kainan ng merienda. Pagpasok ko, iinom lang ako ng pampalamig muna. Aba, hindi ko alam kung nandito na sila. Ang dami rin kumakain. Magsisimba raw sila. Pero swerte, puro senior sila. Sabi ko mukhang excuse itong mga ito kaya malakas ang loob kumain. No? I am sure hindi madaling magpigil. Kasi pag sinabing abstinence, araw ng pagpipigil. Hindi madaling magpigil. Hindi lang sa pagkain, Father. Hindi lang sa inumin ngayong Kwaresma. Dahil wag natin kalilimutan, hindi lang naman po sa pagkain ng kaunti, masusukat ang tamang pagsisisi at pagbabalik loob ng isang tao. Hindi porket siya ay hindi kumakain ng karne, konti lang ang kinakain niya, masasabi natin na mas mabuti siyang Kristiyano. Kaunti nga ang kinakain, sangkaterba pa rin ang kasalanan. Kaya hindi lang tayo sa pagkain nagpipigil. Hindi lang sa pagkain ng kaunti, masusukat ang pagiging mabuting Kristiyano ngayong Kwaresma, kundi nasa tamang pagsisisi at pagbabalik loob. Pagpipigil natin sa mali at masamang pag-uugali natin. Sabi nga nung iba, ang hirap talaga pag Kwaresma. Pero mga kapatid, sana wag nating tignang parusa ang panahon ng Kwaresma. Para kasi pag sinabing Kwaresma, ang naaalala lang natin, kailangan tayong magsisi, tama. Kailangan tayong magbalik loob sa Diyos, tama. Kailangan nating talikuran ng ating mga kasalanan, tama. Kaya kailangan nating pahirapan, kawawain, parusahan ang ating sarili. Parang hindi yata tama. Hindi sapat. At hindi mo kailangang saktan, pahirapan ng iyong katawan. Hindi parusa, biyaya ang Kwaresma. Tulad ng sabi ng unang pagbasa ni Propeta Oseas, tignan po natin mga kapatid, hindi lang yung pagpaparusa ng Diyos sa mga taong gumawa ng masama. Yung unang bahagi ng ating unang pagbasa, ipinapaalala ni Propeta Oseas, Hosea, kung ano yung mga dapat nang itigil ng tao, na dapat nang talikuran ng tao ang kasalanang ginagawa niya. Pero wag nating kalilimutan yung pangalawang bahagi ng kanyang sulat. Hindi lang parusa ang kayang gawin at ibigay ng Diyos sa tao, kundi gantimpala. Kaya sabi niya, sino man ang tumalikod sa kasalanan, kaya kong mahalin muli.
Sino man ang tumigil sa kanyang gawaing masama, kaya kong mahalin muli. Ganyan ang Diyos. Kaya ang ganda ng isang kanta, maging aking muli. At ngayong Kwaresma, kaya biyaya ang Kwaresma. Bakit? Sapagkat ginugunita natin kung paano tayo ipinaglaban ng Diyos. Ngayong Kwaresma, binabawi ulit tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ito ang huwag nating kalilimutan. Paulit-ulit kong sinasabi ito noon, nung dito pa lang, hindi ka susukuan ng Diyos. Kaya ano ang sabi ng sulat ni Propeta Hosea? Tumalikod ka lang sa kasalanan mo, ika'y magiging aking muli. Kaya nga mga kapatid, ngayong Kwaresma, wag lang natin kalimutan ang mga ginawang pagliligtas at binigay na awa at pagmamahal ng Diyos ng maraming beses sa atin. Wag lang natin tignan ng Diyos bilang isang Panginoon na magpaparusa sa marami nating ginawang mali. Pero pag tumingin ka sa Poong Nazareno, tignan mo siya ng may pag-asa. Dahil kayang-kaya niyang tapatan ang ginagawa mong kabutihan. Walang mababaliwala sa lahat ng ginagawa mong mabuti. May parusa sa masama, may gantimpala sa nabubuhay ng mabuti at tama. Kaya nga ngayong Kwaresma, wag lang nating tignan ang Diyos na kayang magparusa sa gumagawa ng mali at masama. Ngayong Kwaresma, balikan din natin. Muli nating tignan ng Diyos sa kanyang kakayahang magbigay ng gantimpala sa mga gumagawa ng mabuti. Alam niyo po, isa sa mga biyaya ng simbahan ng Quiapo, yung mga may ilawan na silid na yan sa gilid, yung mga kumpisala na yan. Kasi sa ibang simbahan, hindi regular ang pakumpisal. Dito sa Quiapo, oras-oras, araw-araw, may pakumpisal. Sana sa susunod na bumalik kayo ng Quiapo, hindi dahil magsisimba lang kayo, kundi dahil mangungumpisal din kayo. Mamayang gabi sa aming parokya, sa Assumption, sa Malate, meron kaming kumpisalang bayan. Meron po kong paalala sa inyo, pag mangungumpisal po kayo, huwag niyong kalilimutan, kasalanan mo at hindi kasalanan ng ibang tao ang binibigay mo sa Diyos. Minsan nagugulat ako pa nagpapakumpisal ako. Sabi ko, handa na po kayo mangumpisal? Opo, Father. Ano pong mga kasalanan ninyo? Ang mga kasalanan ko po ay ito. Alam niyo po yung asawa ko, ay Diyos ko. Nagsimula nang isumbong yung asawa niya. Alam niyo po yung biyanan ko, alam niyo po yung mga anak ko. Sabi ko, sandali lang, sila na lang ang papuntahin mo rito. Bakit ikaw ang nangungumpisal ng kasalanan nila? Kaya wag nating kalilimutan, ngayong Kwaresma, gusto ni Lord, magsisi tayo. Hindi manisi. Magsisi. At para maging tama at mabuti ang pagkukumpisal, dapat meron tayong examination of conscience. Tinitignan natin, hindi yung mali ng iba, yung sarili nating mali. Hindi yung kasalanan ng iba, yung sarili nating kasalanan. Minsan pa sa ebanghelyo natin, ipinapaalala sa atin kung ano ang pinakadakila at mahalagang magagawa ng isang tao. Hindi magpayaman, hindi magpasikat, ang magmahal. Ang pinakadakila, ang pinakamabuting magagawa ng isang tao ay ang magmahal sa Diyos at kapwa.
magmahal sa Diyos at hindi kundi at kapwa. Hindi tayo mamimili. Magkasama ang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Habang gumagawa ng malalang kasamaan ng iba, tapatan mo ng dakilang kabutihan sa iniisip, sinasabi, at ginagawa mo sa kapwa. Mga kapatid, habang nabubuhay pa tayo, hayaan mong makilala ka ng iba at ipakilala ka na mabuti at maganda ang ginagawa bilang taong nagmamahal. Nakakahiya man at dapat tayong mahiya sa ginagawa nating masama sa isa't isa. Huwag mo namang kalimutan ang mabubuti at magagandang naambag mo sa buhay ng iba. Ngayong Kwaresma, hindi ka lang tinitignan ng Diyos sa iyong mga kasalanan, kundi sa iyong angking kabutihan. Ngayong Kwaresma, hindi lang hinihingi ng Diyos ang mga nagawa mong kasalanan, kundi pati ang kaya mo pang ibigay na kabutihan. Sa pagpapatuloy na misa natin, ulitin ko, hindi parusa ang Kwaresma. Biyaya ang Kwaresma. Kahit marami tayong kasalanang dapat balikan at talikuran, huwag nating hayaang matapos ang Kwaresma nang hindi natin kinikilala at ipinagpapasalamat ang bawat sakripisyo, pagtulong at pagmamahal na ginawa mo sa mundong ito. Araw-araw, naniniwala ang Diyos. Higit sa kasalanan mo, mabuti kang tao. Amen.